Kumusta na kayong PhilHealth ngayon? Sinipagan na kaya nila ang pagseserbisyo sa ating mga kababayang mga mahihirap, may mga sakit? Dahil naging sentro po ng kritisismo ngayon ng PhilHealth. In fact, yung Senate Committee on Health through Senator Bongo ay tinanong ng tinanong. Mukhang sinermonan ng sinermonan dahil po sa mga nabunyag na mga palyado, benepisyo at serbisyo. So, sana'y tanggapin ito objectively ng PhilHealth, no? Dahil lahat po tayo nagkakasakit. Lahat naman tayo miyembro ng PhilHealth, di ba? So, buo pa rin ang pasasalamat ng liderato ng PhilHealth bayan sa mga mambabatas na tumutuligsa sa kanila dahil sa walang humpay na pagbabantay natin. Mga senador, mga kongresista, sila po'y representante ng mga Pilipino. So kung inyo pong matatandaan sa komite ni Senator Bongo, inahalungkat magkano ba 500 billion pesos reserve fund na natutulog lang na pondo ng PhilHealth. Ganun kalaki 500 billion pesos. Reserbang pondo yan. Binusisi po yan ang binusisi. Tapos sunod-sunod na sumingaw yung mga regulasyon. Sunod-sunod na sumingaw yung mga polisiya. Mga benepisyo na mismong PhilHealth na nagsabi, talagang yung ilan sablay. Yung ilan po, kinakailangan po talagang baguhin. So, yun, nabusisi, kumakausap natin na PhilHealth dito, yung 24-hour confinement rule. Kung saan dapat munang makonfine ang isang pasyente sa loob ng isang araw bago nga siya makover na benepisyo ng PhilHealth. So, ngayon, mukhang inaayos na ng PhilHealth ang policing ito matapos may siwalat nga sa pagdinig sa komite, Committee on Health and Demography joint with Committee on Finance. Kamakailan lang ito At ayon po sa PhilHealth Bayan, dahil sa pagtatyaga ng ilang mga senador na himayin ang mga programa ng ahensya, ay ilang mga reforma na ang inaasa magiging pabor sa atin, pabor sa publiko. Lalong-lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Ito po naging resulta sa mga pagdinig ng komite na yan po'y pinangunahan po ni Senator Bongo.